So, magandang araw mga dre, 'no. Bali, ang topic natin ngayon ay Space Nation, 'no. So, itong Space Nation, medyo malapit na November 29, 'no. Bali, nag-level 20 na ako, 'no. So, nagbayad ako ng 300, siguro mga worth 300 yun kasi $5, 'no. So, mamaya try ko ng open natin. Kung pipindutin ko ng play, teka lang, dapat ay naka-on na yung MetaMask nyo, no? Tapos immutable, i-click nyo lang itong immutable, tapos accept nyo na rin yan, tapos ilalagin natin. So dapat dito mga dre, may MetaMask na kayo, no? Naka-install yung MetaMask nyo. Ayan. So ito ay NFT Mentor, kahit ano naman siguro. Ito kahit ano to, hindi na mahalaga na yung birthday nyo mismo. Kung ilalagay nyo yung birthday nyo, okay lang. Tapos ito, tinanggal ko na to para hindi siya mag-email. So create an account. So kaya kung mapapansin mo is verify your wallet. Tapos yung MetaMask ko is na naman, no? So uy, teka lang. Okay. Wait lang. Ayan. Saan ba yung MetaMask natin? Kasi naka-capstock yata ako. Ayan. So, isa-sign in natin. So, ito, binaba ko yung camera ko, kasi pagka nasa taas, may ano din yun. May yung information ng laro. Kailangan niya. So ito, kung mapapansin mo is sa store nila, ayan, kung bibili ka ng fuel. Ito binili ko, no? So $5 yan mga dre, no? So $5, inabot ako ng mga 6 days para mag level 20, no? So parang hindi kung sakali na ile-level 30 ko naman siya, too late na. 6 days. Sobrang tagal din, no? Medyo busy din ako kasi ayoko din ilagay lahat ng time ko sa pag-grind niya sa 100 gems lang. Sabagay, kung tatrabahuin mo lang ng mga ilang oras, mga 3 oras sa isang araw. Hindi. Kaso ito, ang alam ko kasi nung second day, halos 9 hours ako naglaro, eh. Nung pagka-abot ko ng level 10, 9 hours ako naglaro. Sobrang tagal mga dre, nasa level 15 pa lang ako. Ganun katagal, no? So parang ang totoo, kaya siya matagal is kailangan bumili ng ship. Magre-renta ka na mismo ng time na yun. So parang itong pincer, okay naman to. Ito yun, yung pincher. So parang nirentahan ko yun. Yung nirentahan ko nga medyo pangit pa, no? Pero mamaya papakita ko naman yan. So tier 1, ito lang package yung binili ko, no? So ito, sakto lang to hanggang level 20. Pero pagka gusto mo level 30, dapat ito. Ito siguro sa 10. Hindi to sa 20, ha. Ito lang, $10 lang to, mga dre. Sa totoo lang. Package 1 is $10. Tatakpan lang na camera ko. Ayan. $10 yan. So ito, solid na to. 3.2 million fuel. Kesa dito sa kung yun lang ang habol nyo. Pero ang totoo kasi may airdrop din to, no? Hindi ko lang siya inaaral, pero siguro mataas din. Hindi ko lang din alam. Kasi sa totoo, marami akong pinagpupukusan, no? Itong mga parang airdrop ng H game is hindi ko siya masyadong sineseryoso kasi may mga airdrop din ako nilalaro. So ang totoo, sa sobrang dami nila, mamimili ka lang ng gusto mong airdrop, no? So ito, shoutout nga dito kay Kuya Jongjong, no? Ito, medyo natuturuan ako, no? So meron daw airdrop din sino nga ba yun? Ito si Immortal Rising, no? So i-click ko tong rules, ipe-play game ko, mapapansin mo meron nga, no? Airdrop. So kung gusto niyo laruin siya, is hindi ko rin to siguro, sa totoo hindi ko siya mapagpupukusan din ng pansin. At sa sobrang dami ko kasi talagang nilalaro ngayon.
Sobrang dami na parang medyo ang totoo kasi 'di ba, sa sobrang dami ng laro na nakabukas ngayon, napakaganda ng opportunity para kumita ng malaki, no? Ang totoo, nasa iyo lang talaga kung gusto mong kumita, no? Kung sa totoo, kung sobrang sipag mo, sobrang laki ng kita mo, mga dre, no? Sobrang laki. As in, kung sobrang sipag mo, ito yung pagkakataon na para kung gusto mo yumaman. Kasi ito yung first time na yung pag-boom nung airdrop is nakita nyo naman sa pixels, no? Pero kung sakali na parang iintayin nyo pa yung parang, ewan ko kung ano iniintay nyo, kung sakali na kailangan talaga sa lahat ng pagkakataon talaga magsipag ka, no? Yun lang naman ang paraan para sipag diskarte, no? So parang ganyan. So ito, may mga susunod tayo dito, pero ito hindi ko na siya talaga pagpupukusan. Itong level 30, napakatagal niyan, mga dre, sobrang tagal talaga, no? Parang hindi siya worthy sa time. Yung sa time na sa bagay, kung 300 gems na may makukuha mo, no? Kasi ito talaga pinakamahirap lang talaga, itong rules na yan. 2 to 3 days. Ito to, hindi, ano yan, fake yan, mga 6 days yan. Kasi ito, parang, hindi ko lang alam, no, kung paano yung sa level 30, kung gaano katagal. Pero hindi ko rin sinubukan. Pero, gahol na ako sa time, no? Mukhang hindi ko na siya ma-pursue. So, ipapas ko na lang to. Yung dalawang to. Kahit 300 gems yan, siguro, okay lang. Pass ko na lang, no? Kasi hindi talaga kaabot sa oras. Hindi talaga abot. So, eto, in heads up tayo. Meron din pala itong ano. Kasi ito medyo December 15 pa. Etong medieval, papas ko rin to, mga dre, no? So, yung mga pinapas ko, is yun yung mga time consuming, madre, time consuming. Ito lalo na to, hindi ko rin pinas ko rin yan, sobrang time consuming yan. So parang ang lalaruin mo lang talaga yung talagang medyo kaya ng oras mo, yun lang naman. So ano pa ba, ito blade of ito naman kailangan mo ng pera. Yun naman hindi ako nabili kasi yan totoo, buy and sell lang ito, no? Pwede mo naman siyang, sa tingin ko pwede mong pikiin siya. Kung meron at least may $50 ka, bibilin mo tapos ibebenta mo rin sa sarili mo. So, ang mangyayari is, kunyari, buy or sell 3 soul cards. Papasok ka na doon sa category na yan. So, hindi ko rin siya napagtuunan na napansin. Kung ganun, parang ganun lang. So, nasa ba tayo? So, go na tayo, no? So, ito, ang gagawin natin ngayon ay, ito, Space Nation. So, play natin. So, kung makapansin mo is nandito na tayo pala. Ayan. Tapos, i-download mo yung laro, no? So, click mo itong download, tapos magda-download yung laro. Pagka-download yung laro, dito ka na mag-open. So, medyo matagal to, mga dre, no? So, alam ko mga nasa 10 gig. Pero at least mga 15 gig yan. Mga ganun yata. So, sobrang laki, no? Sobrang laki ng file. Medyo mabilis na may internet. Kaya-kaya na internet ko. So, wala pang 1 hour tapos na yun, no? Parang ganyan. So, 600 Mbps kasi sa amin, no? So, ito ngayon, i-click mo tong third party account, no? So, approve mo lang siya. Tapos, ayan, play. So, itong gagawin natin dito is, kung mapansin mo, itong, kung mapansin mo nakalagay dyan 3 hours, no? Pero, totoo, yung unang laro ko is 3 hours talaga siya kasi binabasa ko pa gagawin. Alamin ko pa yung mga galawan, mga ganun. Pero, kung i-speedrun mo siya is, aabot lang siya ng wala pang 1.5 hour. Parang gano'n. Wala pang, yun ang gagawin natin yan. I-speedrun natin siya. Para, ako nagagawa para na medyo hindi nyo nababasahin. So, ngayon, gawin na natin. Alright. So, Space Nation, ito medyo, ano naman yung game. No? Solid naman to. Enough ko lang yung Tapos ito, yung appearance, kahit ano naman to, mga tren. Ang ginagawa ko dito is, random ko lang. Ito, itong dice, random yan. Tapos, click ko lang na dalawa. Yan. Tapos yung face, random natin. Yan, ganun lang. Kahit ano na yan. Yan. Para, yan. Kahit ano dyan. Ito, continue. So, ito, NFT mentor. Yan, NFT mentor. So, go na natin. So, 1.5 hour,
Sana hindi mawala ng internet, no? Kasi kanina pa wala pa yung internet na. Pagka medyo nag-busy tayo, siguro focus ko muna yung game. Tapos ito, pagka yung ganyan is dinan mo lang escape para mag-escape, no? Escape ko na mga dre, no? Kasi para hindi matagal. Kasi may mga cinematics pa yan. So ito, sa simula pa lang, pindutin nyo na escape. So, yung settings nyo medyo ibaba nyo, no? Yung sa akin, Ryzen, Ryzen, 56G, no? Okay pa naman yung sa akin, medyo, medyo bumilis na, Pero, kaya naman sa akin, kaya naman ng computer ko habang naglalaro ng ganun. So, ito, kung mapansin mo, yung may kulay dilaw, pupuntahan mo lang yung kulay dilaw kung saan man siya, ayan, ayun. Tapos, nakaharang pala yung Pero yun na yun, yun yung natin, defeat. That pala, yung camera ko nasa side, no? And defeat Spitfire, no? Teka lang, pwede ko ilipat yung camera ko, teka lang. Pero, 3 Spitfire, no? Alright. Pero patayin ko muna siya, tapos ililipat natin yung camera ko. Ipopos ko, tapos, kailangan lang mapatay ko itong tapos papaliwanag ko rin yung nangyari. Patay lang tayo ng ito namang itong game na to, sobrang mahal ng mga dito NFT mga dre, no? Nagwo-worth siya ng mga 25k, mga ganun. Yung medyo mababa, no? Mababa pa yun. So parang kung gusto mo nang talaga yung medyo pangmalaka sa mga 50k, mga 1k plus, $1,200, mga ganun. Pero hindi ka makakabili dito ng mga parang worth 10,000. Hindi. Ang kasi doon, hindi ko lang alam kung magkano yung kitaan, kung paano din yung kitaan. Pero airdrop nila, isipin mo sobrang konti na naglalaro, no, na airdrop. Kung sakali na ganun, hindi ko alam kung sigurado kasi papaldo yung no? Dahil ang dami na sa totoo, ang dami nabili ng NFT. Tanda ko yung airdrop nila 500 peraso na ship, no. Lahat yung nabenta worth $500 each, no. So talagang may nabili, no. Yun ang pero ipopos ko muna, tapos lilipat ko yung camera ko, no. Saan ba yan? Okay. Yan. Post natin. Lilipat ko si yan. Okay na tayo. Yan. So, ngayon, ayan. Ang gagawin lang natin is, mali pala yung positioning ko, no? So, ang gagawin natin is, ayan, yung babasahin mo lang yung nasa other side, mga dre, no? Ayan. Tapos ang gagawin mo is nakalagay dyan, follow all Jake, no? So ipa-follow mo lang siya. Nakita mo yung mga kulay dilaw, no? Parang yan yung kung sakali na parang bumababa yung number, ibig sabihin is palapit ka na doon. Ayan, 1.3 kilometers, parang ganun, yan, meters na. So ayan, pupuntahan mo lang yun, yung kung saan yung dilaw. Tapos pag nandun ka na, ibig sabihin nandun na yung designated na na lugar na dapat mo puntahan. Yun yung mission mo, mga kadang. So ayan, pina-follow natin si Oljig. Ito, ang papagawa dito is papatayin mo lang yung tatlo. So i-stop mo muna, stop ko muna dito, patayin mo yung tatlo. Kung mapapansin mo, yung number 1, 2, 3, ito sa middle part na lower middle part ng skin is may 1, 2, 3 yan, mga dre. Pipindutin mo yung 1. Tapos pag nag-cooldown, yung number 2 naman, number 3. Parang ganun lang. Kada cooldown, click mo lang yun. Kasi yun yung parang mga canon. Mga canon mo. Special, parang special na weapon niya. No? So ngayon, ito namang para bumilis yung spaceship mo is kailangan mo ng pipindutin mo yung shift. So mapansin mo, dito sa lower part, may nakalagay dyan na shift. Pagka ready na yung yung shift mo, kasi nagko-cooldown din yan eh. Ayan. Kung mapansin mo, nagpalit ng 11 seconds. Ayan. Yung sa shifting mo yung sa lower middle part, no? May nakalagay din na number 11.
Ayan, tapos ano yan. Ibig sabihin, tapos na yung cooldown na pwede ka na uling mag-ship. Parang ganyan. So, ito, ang ano na, pinababasag naman sa atin itong bato. Tapos, letter C. Pipindutin mo naman yung letter C. Ayan. Yung letter C. Para makuha yung item, no? Yun yung item na binubuga nung minsan mga kalaban, o kaya yung katulad niyan kanina, nagmina ako, no? Binasag ko yung minahan. Yung parang rock. Tapos, eto naman, pupuntahan lang natin yan. Kasi, kailangan mo laging, yung ship, para bumilis yung spaceship mo. Tapos, ano mo lang, no? Itapat mo lang mismo dun sa pupuntahan ng, yung menumero. Ayan. Kung makikita mo naman yun, nasa screen naman lagi. So, pwede naman yung pre-camera yan. Right click, i-hold mo lang yung right click. Parang ganyan. So, ito medyo, solid talaga tong no? Kung sakali, ang ganda siguro ng PvP nito. Hindi ko pa natatry na mag-PvP. Pero kung yung parang magbabanatan kayo dogfight, siguro 20 spaceship sa 20 spaceship. Katulad nung kanina, no? Parang solid, no? Parang nakakatuwa din. Pero, totoo, sobrang konti ng player dito, mga dre, no? Sobrang konti. Hindi ko lang alam kung parang, halimbawa, pagpalagay natin active dito is, hindi ko alam mga dre, wala akong idea. Pero nauubos naman yung mga spaceship, no? Yung sa rentahan. Hindi ko rin alam yung kitaan. Pero kung siguro na parang alam ko yung parang exit yung money, ba pwede ako magrenta. Tapos mabebenta ko sa tao, ganun. Kung alam ko kung sakali na parang kung medyo malaki siya, okay sana. Kasi mahal talaga ng mga assets dito, sobrang mahal. Yung mga NFT. Ayan. Tapos pinapunta lang tayo dun sa parang warp gate. Ayan. Tapos, ito nakita mo yan, pupunta ka dyan. Nakita mo may question mark. Tapos, pagka nasa malapit ka na, is, pipindutin mo na yung letter F. Yung letter F naman, didiinan mo yun, no? Yung letter F, lang yun. Parang function yun, NF. Para pumasok lang siya dun sa mothership. Sa mothership. Tapos, yung F, yun din yung function ng, pwede mo escape to, ha? Didiinan mo escape, para hindi na siya para mabilis, no? So, ayan, kung mapapansin mo, is, yung may question mark, yun yung makakausapin mo. So, letter F yan. Pindutin mo. So, kahit hindi ko na, hindi ko na basahin yan. Wag na natin basahin kasi hahaba lang. Kasi ito ulit, kung mapapansin mo, is, si Zoe naman. Pindutin natin letter F. Didiin na natin. Ayan. Space lang tayo ng space, mga dre. Tapos, talk to the mining base guide. Ito yan, si Lyra Corvex. Letter F din, didiinan mo lang. Space. Ito naman si Morgan. Space. Yan. Tapos, depende station from attack. Tapos, ito yung terminal, mga dre, no? Kailangan alam yan. So, departure. Click mo itong departure. Departure. Yung terminal na yun, yun yung parang, kumbaga sa barko, daungan. Daungan ng spaceship mo, no? Docks, parang docks. Alright, yun lang tayo. Alright. So, punta tayo sa warp gate. Ito yung warp gate, para babanggain mo lang. Banggain mo lang siya. Alright. So, alright. Parang pupunta ka lang doon sa place na medyo malayo. Kasi ito yung isang beses lang mangyayari to. Ayan. Para may lalabas na ganyan. Isang beses lang yan. Huwag kang mag-i-speed dito, huwag kang pipindot ng shift kasi mag-error siya. So, parang gagawin mo is lapitan mo lang siya ng lapitan mo lang. May WASD na. Nalalapitan mo. Sa letter F, pindutin mo. Wag ka mag-shift palapit sa kanya kasi pagka ginawa mo yun is nag-error yung mission. So, wag mo siyang, yun lang mismo naman yan. So, ito, puntahan natin yung, ayan, puntahan natin yung place, ayan, 2.2. So, papatay ka lang na 6 na kalaban. So, itong 6 na to, ayan na yan. So, titirahin mo lang siya. Yung 1, 2, 3, no? Mahalaga yung 1, 2, 3, mga dre. Ayan. Pagka cooldown yung isang panira, yung isa naman, gano'n.
Alright. 1, 2, 3. Kung ano lang yung available, mga dre. Tapos 6 siya. Ang ano lang naman dito is punta ka doon sa place na parang pwede mong tirahin lahat sila. Wag ka lang lumapit doon sa medyo pwede kang tirahin ng lahat, no? Kasi pagka medyo lumapit ka sa kanila is ayan, ito kung mapapansin mo, pasok muna tayo dito. Ayan, pasok tayo. Ito lang yun, no? Walang ibang mission na ganoon kundi yun lang. So yun, pag lumapit ka doon sa kanila is automatic na titirahin ka ng mga ano. Kasi agro yun aggressive pala, aggressive. Agro nga, tama, agro. So mga aggressive yung mga spaceship dito. So pagka medyo lumapit ka, minsan pag tinitira hindi mo alam kung sino yung tuloy, kung nasan yung direction, kasi ang direction niya all over the place, mga dren. So okay. So balik tayo dito sa mothership natin. So itong ano, solid solid talaga, no. Ganda talaga ng medyo niya kasi triple A game siya. Parang kung alam niyo, 'di ba, Illuvium, parang yun din mismo yun. Triple A game. Illuvium yung unang pinakauna, pero marami siyang kasunod. Ito hindi pa daw siya tapos, nakalagay din sa ano. Hindi daw ito yung final. So ito, kausapin muna natin si Zoe, no, paliwanag ko mamaya. So ayan, may mga nakuha kang item, no. Tapos click, pausapin mo uli siya. Siya uli kasi yun. Yan. So return to the exploration station. Pero bago mo siya gawin is click mo muna yung dock. Tapos click mo tong vehicle mo, no? So dito sa reactor, ayan, equip mo lahat to, mga dre, no? Mahalaga yan, no? Kasi upgrade yan Tapos to, palitan mo lahat ng weapon mo. Basta yung makita mo may kulay green, yun na yun. Ayan. Basta may kulay green, nakita mo may kulay green, palitan mo lahat, no? Ayan. Kasi yung may mga kulay green, yun yung para upgraded version ng mga panira mo, no? So yun, tapos itong engine, palitan mo rin. Ayan, may kulay green, palitan. So bali itong functionality na, ito yung pinakamahalagang part, no? So yung shield, ayan. Click mo yan, shield, mamaya papaliwanag. So itong apat na. So ito yung apat na to, itong hanger wala to, mga dre. Saka itong exclusive wala yan. Tapos yung armor, meron ka pa namang armor, hindi rin masyadong magagamit yan, mga dre. So okay, return tayo. So return, departure naman tayo, departure. So parang yung shield, so bakit mahalaga yung shield, mga dre? Kasi dito is inevitable yung damage. Ibig sabihin inevitable is kada atake mo sa isang kalaban is talagang titirahin ka niya, tapos tatamaan ka. So hindi mo siya may ilagan kahit anong wala dodge dito. So kumbaga ang meron dito is shield. So parang ganun. Teka lang, titingnan ko lang kung may refer kit ako, no? Pipindutin ko yung letter B. So B as in baboy, mga dren. Ayan, nandito na tayo. Wait lang, pindutin ko muna yung letter B, no? Ayan, kung mapapansin mo is kiklik ko tong quick slot. Tapos kiklik ko tong para may pang repair tayo. Pero kadalasan hindi naman kailangan niya. Pero kailangan ko pa rin equip yun. So okay, pindutin ko yung shift. Tapos puntahan ko tong designated na lugar na pinapupunta sa atin. So inevitable yung damage, hindi ka makakailag. Wala dito yung dodge, kaya shield lang talaga. So ito, habang kinatake ko siya, pipindutin ko yung number 4. Mapapansin mo, nagka-shield ako. So, pag tinira ako ng kalaban is, hindi ako tatablan. Pero ilang segundo lang yun. Ang cooldown niya is 30 seconds. Medyo matagal yun. Kaya parang doon sa, pag naglipat ka ng kalaban is, doon sa loob ng 30 seconds, tatamaan ka talaga. So, parang yung armor mo is, mababawasan. So, inevitable talaga yung damage. Talagang tatablan ka. So, okay. Tapos yan. Isa na lang. Yung space, mga dre, yun yung parang kung wala ka ng ship, yung pag hindi mo na pinindot yung ship, pwede na ma-space kaso medyo mabagal. Tapos naubusan ka rin ng fuel. Yun yung parang alternative na pampabilis doon sa spaceship. Tapos ang gagawin ko is
iiwasan ko yung kalaban. Dito ako sa tabi. Pero pupuntahan ko pa rin yung, ayan. So, medyo gumilid lang ako, ano, para hindi ko madaanan yung maraming kalaban. Kasi pag dinaanan mo yung maraming kalaban, is titirahin ka ng agro yan, mga. Tapos nawawala yung ship mo. Yung parang speed, nawawala yung parang warp speed mo. Ayan. Alright. Ayan, dalawa lang naman yan, tapos balik na tayo. Baby boy. Ayan. Ayan. So, parang dalawa na, tapos balik lang tayo. So, ito, aabutin tayo din dito ng, kung medyo ginagamay-gamay mo pa, no? Siguro mga less than 2 hours ka. Pero, siguro, habang kung ginagawa ko to is, kung wala ka naman ginagawa, panoorin mo yung mga galawan natin. Kasi sa totoong tagal, no? Pati wala ding guide. Wala din talagang guide na. Nag-search ako dati doon sa YouTube, wala talagang nag-guide na. Wala din nagko-cover. May nag-cover naman, pero yung sabihin mo na parang yung mismong in-depth guide. So yun yung ginagawa ko lagi dito sa channel natin. Kung yung parang gusto niya medyo mabilis ang laro. Para lang kasi totoo ang 40 ko is itong immutable. So yung lahat ng laro niya inaaral ko talaga. Pero yung mga hindi ko kayang yung parang hindi worthy na laro, hindi ko tinutuloy. Kasi hindi ko pinag-aaksayan ng panahon kasi ang dami namang laro na pwede kong laruin. Hindi ko lang sayang yung oras, no. So ito, kung mapansin mo is reach level 5, no. Pipindutin mo yung letter L. L is in lolo, parang ganyan. So ito, pag kailangan kasi ito, kiklik mo. Ayan, kung mapansin mo, kiklik mo yan. Pagka may kulay blue dito is pwede mo siyang gamitin. Yung pwede mo nang i-engage yung quest, no. Kasi kung wala siyang kulay blue, hindi ka pa pwedeng hindi mo pa pwedeng gawin yung quest na yan. So ito, kausapin natin si Hab. Mahalaga yun kasi noong una hindi ko alam yun. Sobrang tagal ko dito. Lahat ng tao kinausap ko. Yung pala hindi yun lang pala ang pwede kong quest, no. So ayan, departure. Kasi kung talagang hindi mo talaga alam yung gagawin mo, sobrang tagal. Tapos babasahin mo pa, tapos mag-iikot ka pa. Dati unang laro ko dito is hindi ko alam kung saan hindi ko rin alam kung saan pupunta. Paano mag-mina, mga ganun. So ayan, napuntahan na natin sa Tokto Elio. Tapos yung yung palibot-libot ako, tapos yung pang level 10 ko is pumatay pa ako ng sobrang daming ship. Inabot ako na 1 oras, no. 100 kalaban pinatay ko para lang mag-level up. Yung pala may gagawin ka lang na Kaya yun yung parang knowledge, mga dre, no. Kung sakali na hindi mo alam yung gagawin mo is mapatagal ka, no? Pero kung may nag-guide sa'yo, makapabilis ka, no? Yun lang naman. Ayan, Scarecrow. Tapos ito, papatay ka lang naman dito ulit. 20 kalaban. So parang dito may rental naman yung ship, kaso yung rental mo kasi dapat may gas ka na. Pwede ka magrenta, pero kung dapat makabili ka na ng tig pa $5 na gasolina kasi hindi ka andar yung spaceship mo pagka yung Ito katulad nito, napadaretso ako, mga dre, no? So parang gagawin ng mga kalaban is titirahin nila ako ng titirahin. Tapos kung saan magagaling yung panira, ayan. So dapat alam mo yung direksyon kung saka yung tumitira, no? Ayan. Parang ganun lang gagawin ng kalaban. Ayan. Kung mapapansin mo, nagkamali pa ako. Natira kayo nasa likod. So parang babanatan kanila ng babanatan. Ayan, kung mapapansin mo, nagmi-mislead din yung atake. Ayan, ito nasa likod naman yung isa. So parang eto okay dito kasi yung mga kalaban mahina, no. Pero pagka nasa level 20 ka na, 11 to pagka medyo basag na yung mo dyan. Kawawa yung yung spaceship mo. Tapos yung repair kit mo is mahal. Mahal din yung pang-repair, mga dre, no. Kaya dito eto okay pa lang to kasi 1 to 10. Yung 1 to 10 hindi naman ganun kalakas yung mga kalaban dyan.
Pero pagka nasa 11 ka na to 20, hindi na kailangan to mga dre, no? Ito kasi libreng spaceship lang. Yung kailangan bumayad ka na, magrenta ka na. So okay, medyo naubos naman natin yun. So marami pa, no? Ang mahalaga dito, kada cooldown nung shield mo is gagamitin mo siya. Hindi pwedeng para lang ma-mitigate yung konting damage ng ng kalaban. Ayan, katulad niyan. So may tumitira sa akin, hindi ko alam kung nasa yung direction. Ayan. Tapos kung ano yung cooldown, medyo nasa baba yata yung kanina pa yun. Ito, ikaw pala yun. So pinindot ko yung letter R, kung mapapansin mo yung nag-repair siya ng shield ko, no? Letter R yun mga dre. So yun, 1,000 yan per use. Pero nakukuha naman siya sa mga kalaban, no? Nakukuha din sa kalaban yan. So minsan nagdadrop sila. Ayan, so medyo marami yung talaga dito. Pero ito kasi mahina pa to itong mga kalaban na to. Nakatulad na hindi ko alam kung nasa niya natira sa akin na yan. Pero hindi ko na siya masyadong pinapansin. Kung ano lang nasa harapan ko. So ilalas ko na siya. Pagkataas nito isa na lang naman. Sa baba ba yun? Sa baba nga si trophy. Yan. Okay na. So balik tayo dun sa hindi. Ayun pala. May lugar na tayo pupuntahan. So ito assaultic, madali lang naman yan. Ayan. Hindi pala. Nakatulad nito, napapunta ako dun sa maraming kalaban. So ang gagawin ko is pipindutin ko yung shield, tapos pipindutin ko yung space. Imbis na shift, yung space, no? Kasi pag hindi nagana yung shift, yung cruise mode, pagka tinitira ka ng kalaban. So yung space, pag dininan mo yung space bar, gagana medyo bibilis ka, pero hindi kasi bilis nung cruise mode. Pero at least medyo bumilis ka ng bahagya. Tapos matatakasan mo yung kalaban. Alright. So ito naman lima lang. Wala namang makunat dito sa 1 to meron pala isang mamaya sa level 8 yun. Sa 1 to 10 level 8 nga, sa level 8. So ito dito sa channel natin mga dre, no, parang ang full time na work ko is maglaro, no. So dahil full time player ako is yung magaling na ako sa halos lahat ng genre naman ng laro. Wala lang dito kasi fighting game. Yun ang hindi ko pa kung sasabihin ko na magaling ako doon. Hindi naman yun ang hindi ko masyadong forte, no. Pero yung mga ganito, yung mga lalo na yung mga strategy games, so medyo high level tayo doon. So medyo madali sa akin matapos yung mga ganun. Kaya tapos pinapaliwanag ko din kung paano ko siya ginagawa. So kung gusto niyo yung totoo yung mga medyo mataas na yung level ko sa mga gantong bagay, kahit bagong laro lang, madali ko siyang mag-gets, no? Kaya kung sakali na gusto niyo mga guide na ganito is dito lang, manood lang kayo sa akin. Kung sakali na parang nagpa-farm din kayo na immutable. Kasi kung sakali na parang pwede rin nyo naman tuklasin, o kaya parang meron kayong may kanya-kanya kasi tayong laro na trip. Yung iba naman na laro na trip ko, kahit sabihin ko sa iba, hindi naman nila trip yun. So parang hindi naman nila ginagawa din. Kahit sobrang profitable. So ganun lang. So yung iba, kung ano lang yung magustuhan nila. No? Pero ang payo ko lang sa inyo mga dre, no? Parang may mga katulad kasi ng yung idle farming, di ba? Katulad ng grass. Okay din 'yun. Nagtanong ako dito sa isang YouTuber, si Ma'am Yeng, no? So, parang kung kikita ka ng mga pagpalagay natin 15 to 20 to 30,000 dahil naka-open lang yung computer mo. Tapos parang i-open mo lang yung okay naman 'yun, di ba? Parang pero isabay niyo yung kung sa totoo na gusto niyo talagang kumita na malaki, dito kayo sa mga yan, pindutin ko yung letter L, no? Yung L para maklik ko to. So ayan, para mapunta natin yung susunod na objective natin. Yun. So parang kung gusto niyo talaga malaki kitaan is
Yung mga ganito laro niya. Yung parang ang alam ko immutable ang pinakamalaki. Wala nang tatalo ng 50 million dollar na airdrop. Kung totoo 'yun, mga dren. Kung totoo, no. Dahil totoo naman 'yun, pero hindi ko alam kung hindi kasi ganun karami nagpo-farm, no. Kasi parang kung mapapansin mo, depende ba sa tao kung pagpalagay natin nag-expect sila ng mga 20,000 na tao, pero wala pa kasi 10,000 sa tingin ko. Sa tingin ko lang sa idea, yung parang ganun, yung nagpa-farm ng each game. So kung walang ganun karami, bibigay ba nila yung 50 million? Kung bibigay nila, sobrang thank you pag sobrang thank you talaga. Kasi diba kung katulad ko, talagang yung talagang pinofokusan ko yung mga laro. Okay na kung malapit, alam ko nasa 1,000 plus na in-game ko yun. Nasa 1,000 plus na. So parang kung 1,000 plus, tapos halimbawa pagpalagay natin 10,000 yung nagpo-farm, no? Yung 10,000 na yun, i-divide mo lang yung 5 million. So yung 5,000, pagpalagay natin yung 10,000, i-divide mo sa yung 5 million. So ilan ba yan? Teka lang. Parang 500. Yeah, $500 each ba? Tama ba? Parang mga ganun ganun ba? 500. 5,000. Hanapin ko dito. 10,000 0 $5,000 ba? Parang ganun. So parang ganun, $5,000 pala. So ang laki nun, mga dre, no? $5,000, 250,000 pesos yun. 200, parang ganun, close to no? Close to 300 na yun, no? 290 pala. So ito, Sigulag. Ito yung Sigulag. 290,000, mga dre. 290,000, gano'n kalaki, 1,000 pesos yan, pesos. So. Pero sa $5,000. No? Kung totoo yun, mga dre, no? Kung totoo, no? So ito pa, Talks to Briggs. Ito naman, lahat ng pupuntahan mo may naman, kita mo naman siya. So talk to Joachim. Pero bago nyo i-talk si Joachim is nandito yung Soldier's Home, nandito sa baba yan. Kasi baka lumabas ka is nandito naman yung isa. Sayang sabay mo na. No? So parang ganun, $5,000, 250,000, no? Kung sa 1,000 gems. Kung ang gem is may nakita kasi akong whale ang gem niya is 2,000, no? So sa tingin ko ang last month pa yun, baka mga gem niya ngayon is mga 3,000, 4,000 plus na, no? Laki nun, mga dre. Sobrang laki nun. Kung papaldo siya na parang, pero kung sakali na gano'n, kung halimbawa nagpa-farm ka ng grass, nakakuha ka ng 30,000, pero ang laki ng diferensya nun sa 200,000, mga dre, mga ganun. So parang yun yung ibig ko sabihin lang, mga, kung tama ako. Kasi kung si Awut ba to? Si Johnny kaya to? Kasi kung sakali na mali yung yung computation ko, sa 1,000 gems, sa totoo pwedeng palagyan natin 20,000 pesos lang, 20 cents each. Mababa masyado yan sa tingin ko. Parang alam ko baka at least $1 yung isang nasan ba dito? Si Briggs, ito. Kausapin ko lang ulit. Kinausap ko yung yung injured soldier, tapos kinausap ko ulit si Briggs. Tapos dito naman tayo sa President's Office. So yun yung ibig sabihin. Medyo matagal lang to, mga dre. No? Parang alam ko nagsimula to April pa. So November na ngayon, mga dre. No? So parang halos magwa 1 year. So kailan lalabas yung yung pinagpaguran mo? Ganun lang. Yun lang yung talo doon, no? Yung parang yung tagal. So ang ginawa ko, ang diskarte ko diyan, mga dre, no? So parang hanap ka nung naglalaro ko ng Gods Unchained tsaka Parallel. Dati Boxy, tinigilan ko na kasi baba ng kita. So yung mababa kita is tinatanggal ko sa mga pina-farm ko na everyday na pang yung pang week, kasi may weekly ako dati, may weekly, may monthly. Saan nga ba to? Live kayo, ito pala, lilib na pala tayo, lilib.
Parang ganun. May mga laro ako na ano. Ang weekly ko ay Gods Unchained. Pero totoo, ano yan, parang everyday kasi ang pwede ka, na nagka-claim ka. Tapos pwede mo siya ibenta. Ang ganda ng baygayan ngayon sa Gods Unchained. Sa totoo lang. Ang laki ng kitaan. Sobrang lang. So, parang yun, Gods Unchained. Tapos Parallel. Isa pa yung Parallel, no? Kaya ito muna, unahin natin to. Ito, madali lang kasi ito. Kakausapin mo lang si Joaquin. Tapos Parallel, ang laki din, no? Pagka yung mataas yung rank mo sa Parallel. Pag mababa naman yung rank mo is, mababa din kita. Ganun lang naman. Dito pala yun dito. Yan. I-click mo lang to. Tapos F. Didiinan mo yung F. No? Parang ganun. So, sa Parallel, isang account dun is 200 pesos na yun eh. Pag nasa diamond ka. Yung sa akin naman is, teka lang, ito pala yun. Ito. Kiklik mo pa lang pala to. Hindi mo siya pupuntahan. Ayun. So, ito, click lang na click. Tapos, tatapat mo lang doon. Tapos, pipindutin mo yung letter F. Yan. Ganun lang. So, yun yung kitaan sa Parallel, no? Pag mataas na, nasa diamond ka. Is, yung sa akin kasi nasa diamond na. So, parang, 33 times 5. So, more likely para magana. More or less, 190 to 200 pesos yan. Per day, no? Per days. So, tapos, nalalaro ko pa ng Gods Unchained. Medyo mataas. Pag nasa mataas na rank ka pa is, more likely kumikita ka ng 300 to 400 pesos. Dun lang sa dalawang account na yan, mga din. So, ganun kalaki siya, no? So, kung sakali na parang ang ginagawa ko ngayon is, nagpa-farm ako ng, kinausap ko lang si Joaquin. Tapos umalis na. Nagpa-farm ako noon, habang fina-farm ko din to, no? Yung mga trip ko lang, mga din. Kasi hindi naman sa sobrang dami ng laro, hindi ko, yung pixels kahit kailan nakita ko siya, pero bago siya pumaldo is nakita ko rin yung hindi ko siya pinili. Pero jackpot naman yung mga kasama natin doon, pumaldo sila. Medyo malaki din bigayan, no? Yung airdrop din doon. So pero hindi ko siya pinagfokusan kasi may bagay din ako na ginawa na pumaldo din naman ako. Parang ganun. So, mamimili ka lang. Parehas kami pumaldo doon sa time na yun. Pumaldo din sila. Ako naman is, ganun din. Ganun. Kaya parang, ang moral lesson yan is, mamili ka lang doon sa kung ano man yung trip mo. No? Kasi pwedeng paldo din yan. Pwedeng hindi din. Pwedeng hindi din. So, nasa diskarte mo na. Pero, ang totoo, nasa diskarte mo tsaka sipag. No? Pagka yung kasi laro ka lang, tapos medyo tatay-tay yung mga galawan mo is mababa kita mo doon, mga dre. Diba, naglalaro ka nung ganong kalaki, no? So, yun lang yun. So, kung sakali na parang magaling ka, hindi mas malaki kita mo. Ako, magaling talaga ako sa mga card games, mga dre. Sobrang tagal ko na naglalaro. Kahit anong card game naman na pinasok ko, medyo bigyan mo lang ako ng time na mabilis ko siyang nagegets. Noong una, nahihirapan ako gawa ng bagal ng PC ko, no? Nung nag-upgrade ako ng PC, Ryzen 3 ka lang kasi ang ko yun, no? Ang gamit ko dati. Tapos nag-upgrade ako ng Ryzen 5. Tapos yun, hindi na siya malag, no? Kasi nung Ryzen 3, ang hirap. Sinasabay ko siya sa boxy. Hindi talaga kaya, nagka-crash yung computer, no? So, parang ginawa ko, nung nag-Ryzen 5 ako, kaya na siya. Kaya na isabay. Kaya, doon, na medyo tumaas yung rango ko. Ang kitaan ko dati is mababa din eh. Mababa din kasi mababa nga ng rango ko. Pero mga nasa 100 naman yung per day. Sa 5 panalo sa Parallel. Tapos scholar pa ako noon. Kaya pero solid kasi yung pagkaka-scholar ko noon is medyo malaki pa yung kita ng time na yun. Tapos pumaldo din yung yung ang laki kasi ng token noon, 1,000. Umabot na 1,000, grabe. Ngayon, nasa 500 na lang eh. 500 pesos. Pero, malaki pa rin yun, mga dre. So, parang ito, pinatay natin, tapos balik ulit. Ito, pagkapatay natin ng mga siyam na kalaban, is puntahan lang natin to. No? Itong yung designated. Aangat ka lang naman dito, tapos bababa. So, ito, yung sa Parallel ko, mga dre, kwento ko lang. No? So, parang, nagbumili ako ng cards for 2,500 pesos. So, unang
Tapos yung nakuha ko na ngayon, hanggang ngayon nakakakuha na ako din ng mga 30 plus na prime. Ang isang prime is 500 pesos. So pagpalagay natin 500, kung 30 prime na lang is nakakuha na ako ng 15,000 pesos doon sa isang account lang. Ganun lang. Ang hulog ko lang doon, binili ko lang is 2.5 or 2.5, tapos ang balik sa akin 15,000 na. Ganun katindi yun, mga din. So ito, wag yung tatanggalin yung shift. I-maniobra nyo lang, tapos pabalik uli kayo. Hindi ko tinanggal yung shift, dire-diretso lang. Kasi pabalik din sa warp gate. Pabalik lang. So parang ganun. Yun yung parallel, mga din. Pero kung nauna pa ako na medyo March ako nagsimula. Kasi nagsimula ako mga June na yata. June. So, parang ilang buwan na ako, alam ko limang buwan na yata. At 3 o 4. Parang gano'n. 3 o 4. Pang-4 na ano. Kasi, medyo mataas yung bigayan pa ng prime dati. Kada panalo mo, mataas yung binibigay. Ngayon, dahil dumadami na yung player, is bumababa yung bigayan. Pagka mas madaming players, mababa yung bigay niya. So, parang gano'n. Marami kasi naghahati-hati. Hindi katulad na sa Gods Unchained is kailangan mo lang mataas yung rango mo. Tapos yung ganun din, nakasalalay din naman sa dami ng player. Pero yung player kasi na hindi na dadagdagan yun. Konting-konti lang yung nadagdag sa kanya. Kaya parang yung aasahan mong pera is parang laging constant. Pero sa totoo yung sa akin kasi card game, panahon pa ng Yu-Gi-Oh, solid na kanina. Paborito na talaga yung mga card game. So, ang sa akin, pinaka-advisable na laro talaga yung mga card game, mga kasi may certain lang siya, yung ang bilis niyang tapusin yung metas kasi siya per day. Ang bilis niyang tapusin kumpara sa mga ganitong laro, no? Ito naman metas din, pero yung kasi doon hindi mo na kailangan tumandit ng ASWD. Kahit mouse lang katalo na. So ayun, napunta na natin yon. Pipindutin mo yung letter L. Tapos ito, rodent control. Nandito lang naman yan. So para ito, para hindi ka na maglakad, yung gitna ng mouse mo, yung mouse ball mo, yung mouse scroll, pindutin mo lang na isa yun, automatic na maglalakad to. Ayan. Tapos yan, kausapin lang natin to. Kung mapansin mo itong letter L, kung mapansin mo meron ditong gray. Ito, hindi kasi wala ka pa doon sa level na kailangan niya. Ito level 9, yung isa level 8. Kung wala ka pa doon sa level, hindi mo pa siya pwedeng tapusin. So level 7 pa lang tayo. So ito, click na natin to. Virtual, tapos ganyan lang. So ganun lang, paulit-ulit lang mga doon. So yun lang, kung talagang gusto niyo pong hanap ka lang ng laro na parang medyo mataas yung bigay. Sa akin, Parallel tsaka Gods Unchained yan. Tapos, syempre, sa ko nga may computer shop kami. No? May naasahan pa kaming income. Pero kung sakali na wala yun, tapos dito lang sa mga laro, naman, malaki pa rin mga din. Hanap ka pa ng laro, na pwede mo. Yung Axie, hindi ko lang magkano bigay, no? Pero pagka yung mababa sa isang oras, tapos yung medyo matrabaho, kasi may mga laro kasi na matrabaho, may mga laro na hindi, no? So yung katulad ng Parallel tsaka hindi siya masyado matrabaho mga dre. Minsan, di ba, parang naghihintay ka lang ng minsan swerte yan sa bunot, minsan nasa skill mo rin pagka yung yung magaling ka, o kaya tapos yung kung nasa iyo din kung yung sa mga cards mo, no? Pagpili mo ng cards, kasi kung pangit naman yung mga pinili mong cards, hindi ka naman talaga mananalo, no? Parang yan. Pero kung alam mo yung mga cards na dapat mong bilhin, tapos dapat mong gamitin, is laki talaga ng hindi naman kailangan ng mamahaling cards, no? May mga pagkakataon na kailangan mo rin ng mamahalin. Dito sa Parallel, no? Kailangan nyo. Pero kaya nga umabot ng ganun yung investment doon. Sa Gods Unchained, yung account ko wala pang yung 2,000, malaki na yun eh. Totoo, parang lang, kahit mga nasa
wala pang 1,000, okay na kitaan eh. Basta nasa ano lang, basta maganda lang yung cards mo. Pati maganda, may structure yung ano mo, yung may play kasi mga deck din eh. Okay, ito lang naman, pupuntahan mo lang naman yung mga lugar. Yan, kung mapapansin mo ito. Pinapupunta ulit tayo. Teka lang, may stock na tayo dito. Wait. May stock ako, boy. Ayan, dito tayo sa ilalim. Ayan, tapos pupunta tayo doon sa taas. Tapos pindutin ko na yung cruise mode. So, ganun lang mga dre. So, ang isa ko pa nilalaro is Omnis Rumble Rush. Ilan. Tapos, nagpa-farm ako nung airdrop nila. So, ito, ang Immutable X, tapos Omnis Rumble Rush, Parallel, Gods Unchained. Tapos, itong mga, itong mga, kung ano man yung maisipan ko pa. Alright, nasa ba yan? Ang alam ko sa Parallel kasi, madre, pwede multi-accounting din. Pwede, kung sakali na, pwede mo rin pa-scholar sa iba. Yung sa akin, pinahiram ko sa pamangkin ko, no? Kasi hindi ko talaga doon sa pamangkin ko, hindi ko talaga kayang laruin lahat. Marami akong account, pero hindi ko naman siya malaro. Kaya pinahiram ko muna sa kanya. Saan ba to? Dipit na pala to, mga din. Nakakalimutan. Papatay nga pala kayo ng 20 dito. Nahanap ko yung designation. So parang ganun. Pwede mo siyang pa-scholar din, mga dre. Kasi kung sakali na nasa gold, lang, makakuha pa rin ng mga, kung 50-50 kayo, nung scholar mo. Kasi may mga tao na parang, syempre, sabi mo, sa'yo, madali lang yung 2,000. Sa ibang tao, hindi ganun kadaling kunin yung ganun kalaking pera. Sabihin mo, yung parang ganun. So, kung lalaroin nila, pwede 50-50 kayo. Meron naman yung yung dating pinag-scholar ko is malaki, meron naman siyang multiplier yung yung account niya. Ibig sabihin ng multiplier is masyado yung avatar, ang laki kasi ng bigayan daw ng avatar eh. Ibig sabihin ng avatar ay yung icon. Nakita mo yung player ko, 'di ba, yung parang kalbo, semi-kalbo doon sa. So yun, pagka bumili ka ng avatar, may multiplier pa yung drop nung per day, no. Tapos, parang yung mga cards niya is mamahalin din talaga. Parang kompleto, no? Nung dati kasi hindi pa ako ganun kagaling, no? Kaya parang hindi ko magets yung mga play ng mga lagi lang ako nasa gold dito sa Parallel. Pero nung after na bumili na ako ng sarili ko, nung nag-upgrade ako ng computer ko, tapos may pera naman ako na nakuha dun sa Sedran, dun sa kabayo na yung isa pang game na pumaldo ako na NFT, no? Na ngayon is patay na. Siya, yun ang pinambili ko nun sa Parallel ko. So, namili ako ng maraming cards talaga. Tapos yung yung malakas na deck, yung pinaka gusto ko talaga ng deck, yun yung binili ko, no? Yung sa tingin ko na malakas. So, Shroud lang yung sa tingin ko na, medyo humina yun nitong nakaraan, pero nung medyo yung nitong bagong patch, sobrang lakas ng Shroud. Sobrang lakas ng pressure. Minsan ko rin, no, para makita niyo yung play ng Shroud ko, nasa Diamond. Kasi yun talaga, grabe, no. Sobrang nabuff yun. Yung Paragon kasi hindi na siya pwedeng i-banish. I-banish ng single Honored Steward pala. Medyo malayo sa yan. Pero yun lang. Gusto ko lang i-share yan, mga dre. So, ang totoo, ang kinita ko, bukod, di ba, naglalaro ko ng airdrop, no? Ang kinita ko last month ay, sa tingin ko, mga nasa 25k plus, parang ganito, pesos, no? Nung last month, no? Mga ganun, 25k plus. Bukod pa dun sa mga pina-farm ko na airdrop, no? So, parang, kung kumikita ako ng ganong kalaki, tapos, may inaasahan pa akong airdrop. Siguro, kinikita ko per month is at least pwedeng pumatak siya. Depende sa airdrop, no? Pero ang bilang ko, sa tingin ko, baka mga 50, 60, 70, 80. Kaya, yun lang, parang ganun. 50, 60, 70, 80.
80k, no? 50, 60, 70, 80. Kasi depende sa ano pag pumaldo tayo dito sa ano, pinaka mataas kasi pwede 80k, no? 80 dito sa ano, sa IMX. Kasi alam ko talaga ito sa pinaka sobrang solid nito kasi itong IMX, bakit ito yung sinasabi ko na paldo kasi ano to, nasubukan ko na to sa Gods Unchained, mga dre, no? Yung Gods Unchained is IMX din yun mismo yun, no? So parang ko pagka yung alam mo na yung galawan ng ano, isa rin to sa pinakamalaking ano, platform, IMX, mga dre, no? Tapos si Steam, 'di ba? Steam. Wala namang NFT. Meron na rin yung mga NFT games sa Steam. Pero dito kasi IMX lahat Lahat NFT. So parang pagka malaki yung platform, malaki din yung banatan doon, mga dre, no? IMX isa sa pinakamalaki, no? So kung sakali na malaki yung ano doon, mas much likely na papaldo ka, no? Kaya parang kung sakali na ano, babalitaan ko na lang kayo, no? Pero wag niyo na hintayin na balitaan ko kayo, mga dre, no? Kung sakali na parang nakikinig kayo ngayon tapos ano, gawin niyo na lang, no? Maglaro na kayo kasi pag sinabi ko na pumaldo ako doon, too late na 'yon, mga dre, no? Late na kayo na ano na sabihin ko dati, no, pagka yung tanda ko kasi na nung panahon na Axie, no, nung March before boom ng Axie, sabi ko, sayang wala lang talaga akong pera, pero gusto ko 30k pesos pa lang, no, kasi dati Axie, no. Pero nung 30k pa lang siya, gusto ko na siyang laruin kaso wala talaga akong pera ng, mga dre, no. Tapos umabot siya ng sobrang laki na, no, naging 100k per team. So kung nagsimula ako nung March, December pa na, mga September, malaki pa rin, pinaka-peak yata niya ng September, March, April, May, June, July, August. Sobrang laki na ng pumasok na pera sa'yo, ng mga dre, no? Kaso pagka sinabi ng mga tao na teka lang, pumaldo ako dyan, late ka na. Sa inyo nangyari, no? So pag pumasok ko sa 100k na team, late ka na. So doon, GG ka na, mga dre, kasi hindi mo na mababawi yung ano mo. So pababa siya, pwede mag-boom pa siya, pero laging ganun pala. Hindi, syempre wala pang masyadong experience tao, no? May mga rug pull pa, no? Ang dami pa rug pull, no? Hindi naman rug pull, kundi rug pull. May mga nangra-rug pull na whales, no? Minsan hindi yung ano mismong hindi yung mismong ano yung nagra-rug pull, kundi yung parang yung mga pumapasok na whales din sa laro, nasisira nila yung. Pero yung katulad may mga game na hindi mo siya mararag pull, katulad ng Gods Unchained, yung matagal na, isa sa pinakamatagal na game, Gods Unchained. So head to coordinates, yun lang, mga dre, no? So parang ganun, yun ang lesson sa pagiging NFT gamer. Pero dito talaga diskarte tsaka talino. Kung medyo hindi ka ganun kagaling, sa totoo, napag-aaralan naman yung galing. Pagka bago ka lang naman sa isang game, syempre hindi ka pa magaling. Pero pagka habang tumatagal is pag inaaral mo, pero pag hindi mo kasi inaaral, paulit-ulit ka sa ginagawa, hindi ka naman gagaling. Kahit sa school, no? Pagka pumasok sa school, pag hindi mo naintindihan yung mga tinuturo sa school, wala pa rin. Yung minsan may mga kaklase ka grade 3, hindi pa maalam bumasa, no? So isipin mo yun, no? Grade 2, grade 3, hindi pa maalam bumasa. So parang ano yun pre, anong klase yun, di ba, parang gano'n. So kung sakali na kahit pumapasok ka, katulad na ma-apply mo naman sa lahat yun, kung sakali na gano'n, hindi sa kapabayaan nung pag matanda ka na, kailangan may nagtuturo sa iyo, no? Kahit pag bata ka, kailangan na talagang ganun din, may nagtuturo din sa iyo. Napakahalaga ng gabay na. Kung wala nagagabay sa iyo is mahirap kasi yung parang yung sariling tuklas bago kasi magising, ang tagal, no? Bihirang-bihira yung parang nagising ng medyo bata pa, no? Iba nga matanda na, hindi pa rin nagising na. Pero pagka yung bata ka pa, tapos may nagagabay na sa'yo, napakalaking tulong naman. Tapos pag-aralan mo yung kung paano humawak ng pera,
paano maging masipag, paano, parang gano'n, yung mga tools, no, para maging solid yung buhay, no. Kasi pagka hindi, tapos wala nagtuturo sa'yo, ang totoo, wala, mapapariwala ka lang, hindi mo alam yun. Yung parang tatrabaho ka tapos parang okay lang naman, walang problema, no? Pero pagka kasi yung normal job lang, mga dre, no? May mga high paying job naman, okay lang. Pero pagka yung mga normal job, yung mga baba, no? Baba ng kita. Kahit ako, kung sakali na parang tatanungin nyo ako, no? Kung kumikita ako dito ng 30,000 per month, tapos wala na akong iba pang ginagawa, tapos parang laging fix lang na 30,000, baba nun, pre. Dapat may perceive ka na parang value na medyo mas mataas pa doon pagka nasa online ka, no? Pero kung sakali na parang may nilalaro ka tapos mababa talaga yung kita mo, tignan mo lang kung ilang oras yung nilalaro, nilalagay mo dun sa trabaho. Kasi dito talaga makikita mo yung sarili mo, no? Pagka full-time NFT player ka, makikita mo kung gaano ka kasipag. Pagka tatamad-tamad ka, talagang mababa kita mo, no? Kumpara dun sa taong masipag, napakalaki ng diferensya. Kitang-kita mo yan, mga dre, sa taong masipag tapos hindi masipag. Tapos yung meron naman kasamang factor din yung magaling. Paano kung masipag ka tapos magaling ka pa, no? So isa ako dun sa mga taong yun, masipag ka na, magaling ka pa, no? Kaya parang ang mangyayari is malaki yung kita ko, mga dre, kasi ang tagal ko na dun sa tapos ginagaling ko talaga, no? Tapos binubuhos ko yung lahat ng effort ko dun sa ginagawa ko. Syempre gagaling ka talaga pagka ganun, tapos nakafocus ka, no? Inaaral ko yung laro, inaaral ko yung oras ng kung kailan ko siya gagawin. Ini-schedule ko yung mga araw ko, kung ini-schedule ko habang ano pa din, parang so dito sa bahay kasi niiwas ko pa yung sarili ko sa distraction. May mga oras na nadi-distract ako, so ginawa ko madaling araw na ako naggagawa, so hindi na ako nadi-distract tulad na yung mga anak ko. Gandang oras, so parang ganun, diskarte lang, nasa diskarte mo yung mga din. Ang totoo kasi kung marami kang dahilan, hindi mo talaga magagawa yung isang bagay. Kung konti lang yung parang ganun, kung gusto, maraming paraan, mga dre. Kung ayaw mo is maraming dahilan. Ang problema lang din sa iba, kaya sobrang tamad naman nila is wala naman silang dahilan para sipagan. So parang kung sakali na parang tambay ka, gusto mo, kita ko lang is 200, 300, 400 sa okay lang naman, walang problema doon. Wala ka pa namang anak, wala ka pa namang kahit hindi pa masisipagan. Pero mapapansin mo, habang medyo tumatanda ka na, no? Tapos ganun ka pa rin. Kasi ako dati ganun, mga edad 30, ganun pa rin ginagawa ko, no? Hindi, syempre wala kasi akong gabay, madre, yun lang naman. Wala akong gabay, tapos wala rin akong dahilan, no, para gawin yun. Wala nga rin akong pangarap dati. So kung sakali na parang ganun, wala kang gabay, wala kang gustong gawin, wala kang target, wala ka rin gagawin. Ang kagandahan yan is nagkaroon ako ng maraming anak, so marami na akong dahilan para magsipag. Kasi yung totoo, pag say ko nga dito sa bahay namin, kailangan kumikita ako ng 20,000 per month para yung mapunan ko lang yung yung mga basic na necessities namin, yung mga gastusin, no? Kasi internet tsaka kuryente pa lang, nasa 8,000 to 9,000 na kaagad yun. Tapos syempre pagkain, medyo marami kami. So ganun, kailangan pa sa school, bayarin, mga ganun. Tapos yung mga yung mga sinasalihan pa ng mga pageant, yung mga ganun. Buti nga nandyan si lolo na, medyo may pera din, si AirPods, yung lolo nila. Nabibigyan din yung mga anak ko. Hindi ko na, yun yung parang naaalwan sa akin. Pero yung sa mga bills dito, syempre, bills pa lang, bibili ka ng gas, 1,000. Medyo malaki, no? So, yung sa akin, nasa akin na lahat ng responsibility na yan. So, kailangan ko magsipag, no? Yun yung dahil ako, kaya sobrang sipag ko, mga dahil. Tapos gusto ko na ipagawa tong bahay.
Pero yung mga tahimik kung sakali na parang binata ka, tapos nakatira ka sa inyo, tapos hindi kayo nagbabayad ng kuryente, wala kang kahit ano, hindi mo siya sisipagan. No? Bakit? Kasi wala ka naman dahilan. Ganun ako ganun ako dati kasi alam ko siya kasi ganun ako dati. Parang wala rin naman akong pangarap, wala rin akong gabay. So, kung sakali na parang ganun, hindi mo mapapansin mo, medyo nasa 30. Tapos, lalo na pag umabot ka ng 40, mga dre, tapos ganun ka pa rin. Medyo, kung nasa 20 plus ka ngayon, o kaya wala ka pa 30 ka na, no? Tapos ganun ka pa rin, medyo delikado ka na nun, men. Delicate move ka na nun. Pero kung magsisimula ka dito, tapos kahit sa tingin ko, kahit high school ako, kung may ganito na dati, sobrang yaman ko na siguro. No? Kasi grinder ako no? Ibig sabihin ng grinder is kaya kong magpuyat nang walang kahit anong ginagawa, kundi ito lang. Kung familiar kayo sa game na Ragnarok, is yung dating Ragnarok is walang puro grind lang yan mga dre. Paulit-ulit no? Paulit-ulit yan pagpatay ng monster, parang may mga bot naman dati, may mga bot. Pero sa amin dati hindi kami nagbobot yun. Talagang may top up, magta-top up ka. Bibili ka pa ng mga card nila para makapaglaro ka lang. Tanda ko 50 pesos 8 hours. So para makapag-login ka doon sa website nila, malaro mo yung games, bibili ka ng magta-top up ka. Yun yung parang load yun, parang load. So, parang nasubukan ko na yung sarili ko sa ganun. Sobrang grindy ko. No? Kaya kong tumagal. Kaya yung natutunan ko dati, tapos magaling pa ako sa mga isa. Pero hindi ako yung mga nagbobosan. Parang ang soloista ako dati. No? Solo lang. Mas trip ko na wala akong kasama. Parang gusto ko ako lang. Parang ngayon, ganun din yung parang ginagawa ko. May mga game naman na parang kailangan mo na teamwork kayo. Pero much prefer ko yung yung parang solo lang. Kasi parang minsan burden yung iba. No? Parang pabigat. Minsan magaling naman yung kalaban mo, ikaw naman yung pabigat. No? Depende. No? Pero sa akin ganun lang. Mas magaling ako pag kaya. No? Kasi sa akin control ko yung sarili ko yun. Alam ko yung bilis ko, alam ko yung galing ko. Sa ibang kasi syempre hindi mo sila mapupursige. Parang ganyan. Dati tas tanda ko nga ngayon dati na nagdodota kami no. Dati ako ace player pero nung kumalauna na ako na yung naging butaw. Parang ganyan. Kasi hindi na ako nag-level up no. Pero kung may babalik ko lang no, parang kung yung ginagawa ko ngayon yung kasi ang totoo, dati kasi naglalaro, parang ganun yun. Parang pumapasok ko sa school pero wala kang natutunan. Dati naglalaro ako ng Dota sa pustahan pero wala din ako natutunan. Kung medyo na-apply ko lang yung ngayon, ay sobrang siguro pwedeng naging professional player ako ng time na yun. Parang kung ipaperso ko lang. Kung may gabay din. Sa totoo, kung magagabayan lang ako magagabayan ko lang yung sarili ko dati. Kaya kong baguhin yung kaso yun lang, yun ang kulang ko no? Yun talaga kulang ko. Kaya ngayon ang ginagawa ko is yun ang ginagawa ko sa mga anak ko, ginagabayan ko sila kaya nga parang yun ang bala ko talaga is kumita ng malaki nang nasa bahay lang. Hindi ko na kailangan mag-abroad mga dre na parang kasi yung kinikita ko sa abroad kaya ko naman kitain dito. So, totoo ba yun? Yan ang tanong. Totoo ba? Oo naman, totoo yun. Hindi na kailangan mag-abroad. Nasa diskarte mo yan. Sipag ang diskarte mo. Kaya yung kasali na parang medyo mababa yung kita mo, ano yung diskarte mo? Ba't mababa kita mo? Parang, kung makikita ka ng 20 pababa, tapos binata ka mga dre, parang, bakit? Ba't ang baba? Baba yun, men. So, parang kung mababa yun, hindi siya atake sa'yo, mga dre, parang kung sasabihin ko na mababa, parang ang challenge ko siya sa'yo, parang, bakit mababa? Yan ang ginagawa mo. Kasi, kung makapansin mo, kung sakali na pagpalagin natin kumikita ka ng
sige, sarado na lang natin 20, no? So, pamasahe mo pa, ano yung gasolina, di ba? Parang ganyan. Pamasahe, gasolina, baon mo, ano yung mga bawas dun. Tapos yung oras mo, no? Ilang oras mo na ilalagay mo sa kanya. So, yun lang yun. Yun lang yun, mga dre. So, na-promote ka ba? May, ano ka bang, ano pa yung mode kasi sa 20, ba't 20 lang? Pagpalagay natin ang naiuwi mo lang na malinis dun is 10. Diba? Okay pa rin naman yun. May spending, pang-spend ka na 10. So, ngayon, ano gagawin mo dun sa 10 mo, mga din? Gagastusin mo lang ba sa mga luho o kung ano man, di ba? May mga alam ako na parang syempre luho. No? Diretso luho, tapos walang investment. No? Parang gano'n. Ang totoo ba? Ba't nila ginagawa yun? Hindi na sila naangat. No? Mapapansin mo, yung lifestyle nila ganun pa rin. Tapos wala kang, yung walang dagdag. No? Walang, parang yung wala kang chance para yumaman. No? Pero, dati ganun din ako. So, hindi mo masisisi yung iba, no? So, anong kulang dong gabay, no? Wala silang gabay. Tapos, akala mo sa sarili mo, alam mo na, no? Lahat ng ginagawa. So, pagka yung ganun ang ginagawa mo, kasi niloloko ka lang ng ego mo. Pag hindi mo alam na niloloko ka ng ego mo, tapos niloloko mo yung sarili mo, dami mong dahilan, no? GG ka, men. No? Kaya nga, yun ang mismong para mission ko, no? Sa, yung mga anak ko, hindi dapat ganun. Meron silang, yung mga anak ko, meron silang time na, hanggang 8 years old, no? Pwede silang maging sila. Pero once na after 8 years old na, yun na parang medyo, doon ko na sila start na trainingin. Yung sa kasipagan, hinahayaan ko muna sila maging bata habang, kaya pagka 8 years old na, yan, parang start na yung kasipagan, yung mga ganun. Disiplina, kasipagan, tsaka natutuluan naman yung mga anak ko. Matatalino naman yan sila. So, yun lang, ganun lang. Kailangan talaga ng gabay sa totoo mga ganun. Pag wala kang gabay, GG ka talaga. GG ka sa life. Kung mapapansin ba, yung ginagawa natin yan, pinapatay-patay ko lang yung mga kalaban. Tapos pupunta lang ako sa warp gate. Kasi lahat naman naandyan yan. Kita naman. Kita nyo sa mapa, no? Sa upper right corner, no? Kung saan ka pupunta. So, hindi ka maliligaw dito. Puntahan mo lang yung mga dapat mo puntahan. Ayan. Ganyan. Kung mapapansin mo yung kulay asul tsaka kulay dilaw is, ayun lang. Naandyan din, nandito sa isang, sa mothership na to. So, ganun lang mga din, no? Kung sakali na parang, walang nagagabay sa inyo. Ang pinakatamang gawin is hanap ka sa YouTube, no? Marami kasing mentor dito. Yung kay Boss RDR, mga dre. Pero bago ko pa malaman yung kay Boss RDR, sobrang dami ko pang podcast na nauna pa doon. Medyo malalim na kasi yung sa akin. Medyo doon sa level ng gano'n. Pagka medyo mababa pa, pwede nung kay Boss RDR kasi surface level din. Ibig sabihin ng surface level parang sabihin sa'yo, dapat magsipag ka. No? So, yun, medyo yun, kahit sabihin mo yun, sasabihin mo, bakit, alam mo naman yun, lahat naman ng tao alam yun, diba? Dapat magsipag ka. Tama naman yun. Ang tanong is, bakit hindi mo kaya magsipag? Di ba? Parang ganun. Yun mismo talaga yung pinaka problema talaga. So, lahat naman ng tao alam niya magsipag, pero bakit hindi niya magawang magsipag? So, yun lang. Yun mismo yung medyo malalim na. So, yun, huhukayin mo na yun, nandun ako sa first na, sa ano na yun. Mga din na parang, nandun ako sa medyo level na yun. Kung bakit, yung parang alam mo kung ano yung mga ginagawa mo. Kung bakit ganito ka, bakit ganon, bakit ganon yung iba. Ba't hindi sila masipag, ba't hindi nila ginagawa to, ba't sila nagmumura, bakit mga ganon. So, yun kasi talaga yung dapat mong alamin.
So kung kumapansin mo ay sa kulungan, lahat ng tao doon is kaya sila naandun is minsan malas lang, pero hindi pero sa totoo halos baka mga 99.9% din is yung parang walang gabay mga dre. Yung yung natutunan nila ng bata nila sila is yung parang ginagawa nila ngayon, kaya sila nakakulong. Kadalasan doon yung nasasaktan ng mga magulang na bubuli, hindi napapansin sa kanila. May mga, lalo na yung mga batang nagsuicide mga dre, na parang gano'n. Akala mo okay, yung mga magulang okay, tapos biglang ganun pala yung sa mga anak mo. So isang example niya yung kay Miriam Defensor, no? Diba, kung mapapansin mo, napakagaling na ni Senador Miriam Defensor, no? Idol yun idol talaga yun, no? Idol din ni Duterte yun. Pero bakit yung anak niya nag-suicide, no? Parang, so anong mali, no? So parang may mga taong gano'n, magaling sa ibang bagay pero hindi magaling sa so parang yun ang ginagawa ko ngayon, personal development is kailangan magaling ka sa lahat, no? Hindi lang sa ginagawa mo. Magaling ka sa pera, magaling ka sa health, magaling ka sa trabaho mo, magaling ka sa lahat-lahat, no? Mabait ka, maunawain ka, masipag ka, lahat ng positive ka na. So once na ma-achieve mo yun is ma-achieve mo lahat ng mga pangarap mo, no? It's a matter of time lang, madre. Tapos lalaki din yung kita mo, popogi ka, hindi ka magiging mataba, madre, no? Kasi pag tumataba ka naman, may ibig sabihin may problema ka na, hindi mo makontrol yung ego mo sa pagkain. Tsaka ang totoo, yung iba naman hindi naman nila alam kung ano yung dapat nilang kainin, parang ganyan. So question naman yun ng akala nila healthy ang kinakain nila, yung pala hindi. Question naman yun ng information naman, so hindi ka ganun kaalam. So ganun lang, madre, no? Personal development, kung hindi nyo pa ginagawa, walang wala kang talo, no? Lahat ng katulad ng ginagawa ni Makagago, madre, no? So parang natutuwa din ako dun sa mga pero yung pagbabago niya, no? So may character development daw siya, no? Pero totoo, nagbago na siya. Yung laban nila ni Nico David, yung medyo chismisan, no? Chismisan. Hindi, pero yun, parang observant lang ako. Sa akin naman nanonood ako ng mga audiobooks, nakikinig ako ng mga audiobooks, tapos yung sa akin naman, yung pagkayang nag-observe lang ako. Hindi tinatablan to si tropa. Ano to, boy? Hindi tinatablan. Dayan nga natin. Disconnected ako. Ito yun, mga din ang sinasabi ko. Pero malapit na. Malapit na. Ilang minuto na lang. Nakakaisang oras na ako, boy. So, focus ko ba muna to? Tignan ko, no? So, basta, ito sa teka lang, sa comment. Ito yung katulad ni tropa, no? Kasi ito sa airdrop, kung gusto nyo, manood ng airdrop. Kaso, pag hindi ko to, wala naman internet, mga din, no? So, ito yung sinasabi ko na di-disconnect ako, no? Pwede kong ano ba to? Stop ko muna. Kasi pwede ko naman pag sabay-sabay. Stop ko muna, tapos pagka may internet, go ko ulit. Kasi hindi ko alam kung anong oras magkakaroon. Pero kadalasan mga wala pang 5 minutes na. Pero stop ko muna. Ayun, nagkaroon na rin ng internet. Pinabot ako ng mga 20 minutes yata, 7. So, okay. Nanood ako ng kay Mike Tyson, mga drena. Kay Logan Paul.
Medyo matanda na si Mike Tyson. GG siya na. 58, no? 58 na si Mike Tyson. Lolo na siya. Pero hindi pa ganun katanda yun, ha? Kung sakali. 58. 58. Hindi siya, ano yun, no? Hindi siya... May suntok pa rin, pero mabagal na. GG talaga. Alright. So, konti na lang to. Siyam na lang. Siyam. So, ganito lang. Sa totoo pa, ulit-ulit lang. No? So, tingnan, captains, ang alam ko pagkatapos na ito, ano na lang ito eh. Ano nga bang tawag dito? Ito na yata yung last. Kung hindi ako nagkakamali, mga din, ito na yata yung last. So, ganyan lang. Yung laro ganito lang, mga din. Kung sakali na parang kung aatake ka, katulad nito, is hindi ka makakailag yan. Yan. Ang tanging paraan mo lang para ma-mitigate yung damage is yung shield. So, is shield. So, yun yung number 4. No? Pagka-atake, tatimingan mo lang. No? Halimbawa, inatake mo yung kalaban. Huwag mo muna activate yung shield. Activate mo siya siguro mga 3 segundo. Ayan, kasi hindi naman kagad-agad natira yan. So, parang ganun lang. So, yung cooldown kasi yung shield 35. Medyo mahaba yan. No? Medyo matagal-tagal. Okay. Alright. Wala internet ngayon. So, parang hindi ako naglaro ng Gods Unchained at saka Parallel ngayon. Airdrop lang talaga nilaro. Kasi medyo huli na, no? Nahuli ako. Tapos yung letter R, kung mapansin mo, meron akong letter R dun sa middle part ng bottom screen natin. Letter R, yun yung repair, no? So, kailangan nyo rin nung repair. I-repair nyo lang yung parang doon sa shield, ma-retain lang siya. Kasi pag hindi nyo na-retain yung shield, is mababawasan siya na mababawasan. Medyo mahal yung shield, no? Ang shield is nag-ahalaga ng 2,000, yung CHR. CHR kasi yung pera dito. 2,400 per shield. Para mapuno mo yung isang buong shield is kailangan mo yata, alam ko, 11 ba? 11, parang ganun, 11 yata. So, ito, talk to you, Liz. So, tapos na tayo, no? So, malapit na, no? Nawalan pa na internet. So, medyo rin yung 20 minutes, medyo malaking, sa akin, laking kawalan din ng 20 minutes, mga dren. Dami ko nang magagawa nun. Sa totoo lang, 20 minutes. Kaya sa akin, napakahalaga na oras, no? Kaya hindi talaga nag-aaksaya ng oras. Kahit yung mga 1 hour, dami mo na magagawa. Laki na ng kita naman nun. Kaya sa akin, hindi talaga ako palalabas, no? Parang ang sa akin trabaho lang. Araw-araw grind. Hanggat goal ko kasi mapagawa ko yung bahay. Pag napagawa ko yung bahay, mas ma-expand ko yung computer shop ko. Mas lalaki yung kita per month ko. Tatayo ako. Marami ako tatayo. Tatayo ako. Kasi malapit kami sa school. Medyo solid na. Malapit kami sa school. Tapos, marami din bata dito. So, kung madadagdagan ko yung computer ko, pag-expand ng bahay, solid yan. Baka na hindi nagalaw, men. Ay, pucha, wala na naman internet. Kaya pala hindi nagalaw, no? Pawala-wala, hindi naman nun, men. Malapit na yan, no? DC yan. Sige, ba't hindi na, no? Check na natin. Ay, hindi, nagalaw, no? Nagalaw. Tingnan natin yung R. Nagalaw, no? 4. Okay, nag-repair. Ano nangyari? Teka lang. Pwede man ako mag-escape. Escape tayo. Quit. Ayan. Tapos play. Kasi doon malaman ko kung ibig sabihin pumasok dito is may internet. Medyo nag ano. Tanggalan ko lang yung sound. Kala ko wala na naman no? Tingnan natin. Parang na-stuck lang ako.
Stuck lang ba ako? Ay, hindi. Ano to, yung server to. May problema yung server. So, tingin ko, ayan, hindi ako makaano. Ayan, okay. Doon sa part lang na yun. Kailangan i-manobra. Kailangan pa i-manobra doon sa side na. Alright. So, ito pwede escape, no? Ayan. Didiinan mo lang escape para hindi na siya dumaretso na. So, ito lang naman. Kausapin mo na lang to. Ayan. Tapos, yung isa, kausapin mo din to. Ayan. May isa pa. May isa pa ba? May isa pa yata. Go to target area. Hanggat, ito, kung mapapansin mo, pag pindot mo kasi yung tab, pag kami nakita ka na email, tapos na yung game. Tapos na yan, mga dre. So, parang, dahil wala pa siya, is meron ka pa isang mission. Ito, last na naman to. Last mission na to. Pero, more or less, mga 1.5 hour yata. 1.5. More or less 1.5. So, sa 1.5 is may 50 gems ka. Hindi naman masama yun, medre. Sabi ko, 50 gems sa totoo lang, ang bilang ko dyan, mga pinakamababa, 20 pesos. No? Pero kung 50 pesos, paldo kasi 2.5 yun. 2.5 yun, mga dre. Kung 20 pesos siya, 1,000, men. May 1,000 kasi isang oras. Ba, solid yun, boy. Hindi na masama yan. Pero sa tingin ko talaga pwedeng 50 yun. Kung tatanungin mo ako. No? Yun lang. Pwedeng 50 siya. Alright. Ito, iikutan mo to mga dre. No? Ayan. Tapos yung punta, tsaka mo siya. Iikot ka lang dito sa may parang yung sa warp gate. Tapos tsaka mo siya puntahan. No? Tapos patay mo yung invader gremlin. Ayun, no? Meron ka naman madadaanan, pero punta ka na rin mismo dun sa pinakalugar. Minefield gremlin. Para mas marami. No? Mas marami kang kalaban. Teka lang, para napalayo na. No? Layo ba? Para ang dami ka na nadaanan. No? Invader gremlin ba yun? Ayan, no? So, eto, pero dito na lang. Mas okay na to kasi pagkapunta mo dito, ang dami na. No? Pero magkakalayo kasi sila. Yung mga dinaanan natin is, yun din yun. Invader gremlin. Ayan. So, 20 na lang. Ito na yun. Last na to. Last na. Alright. Dito kasi, alam ko 20 pulutong. So, ano yung pulutong to? Yung pulutong kasi, parang tatluhan. Parang ganun. Kadalasan dyan, hindi kadalasan kundi talagang tatlo sila na tatlo. Magkakalapit lagi yun, tatlo. Tapos mag-respond din sila, no? So, dito, tatlong magkakalapit. Yun yung ibig sabihin. Ayan. Tapos ito, ka na rin. No? Lapitan mo na lang. Lapitan mo na lang. Para mabilis, no? Mabilis ka matapos. Ito naman, sa totoo, kahit maubos yung shield mo, wala na tayong pakialam dyan, no? Tapos yung repair kit natin, kung mapansin mo, may 26 pieces na repair pa tayo is, kahit maubos natin yan, wala na yan, mga dre. Wala na siyang wala naman kasing use kasi tapos na yung mismong game natin. Hindi natin i-pursue yung 450. Sa totoo, napakatagal gawin nun. As in, parang kung dedicated ka, pero malaki, no? Kung 450, malaki yun, mga dre. No? Sobrang laki ng benefit nun kung sakali na parang makuha mo siya. Ako, sa pang 100, okay na sa akin yan. Hindi ko na-pursue yung isa pa. Sabagay, hindi ko naman natanong. Pwede rin akong magtanong sa chat kung anong level yung kasi mag-21 na ako dun eh. Doon sa daily, may daily kasi daily goal yun. Sa totoo, yung nawawalan kasi ng hindi ka mag-a-advance pag wala na yung kailangan mo kasi yung daily goal. Tatlo ng tatlo everyday. No? So, may level doon na magi-stagnate ka. Ibig sabihin, hindi ka, kailangan mo kasi yung ibang mission, kailangan level 17 ka, level 18, level 19. So, pagka hindi ka, hindi mo ginagawa yung daily quest, is hindi ka magle-level up. So, pag hindi ka nag-level up, ang gagawin mo, papatay ka ng kalaban. Pero sobrang tagal nun, mga dre, no? Isang level, maabutin ka isang oras. Ganong katagal, no?
isa, 2 oras. Tapos papatay ka ng papatay ng kalaban. Tapos mauubos yung pera mo. So, bakit mauubos yung pera mo? Kasi yung kalaban, sabi ko, inevitable na magda-damage siya sa'yo. So, yung shield mo, hindi naman ganun kabilis 34 seconds, no? Tapos yung kalaban, makunat din. Hindi rin ganun kabilis mapatay, no? So, talagang, ubos yung pera mo pagka ganun. Kaya ang gagawin mo, mapipilitan kang, yung daily quest, doon ka magpapa-level. Yung daily quest naman, magdadagdag sa'yo na, at least, mababa sa, sa isang level. Siguro mga 80% ng isang level. Ganun na idadagdag niya. So, para mag-level up ka, is kailangan mong yung daily quest na yun mismo. Kaya parang yung 2 to 3 days na nakalagay, hindi naman talaga totoo yan, madre. Hindi totoo. So, abutin ka talaga mga 6 days. Kasi may level gap eh. May level gap pa. Kaya tapos isipin mo, pasok ka pa rin ng pera, $5. Yun nga lang, no, parang kasi sa tingin ko naman, kung i-airdrop nito is malaki, paldo ka, madre, no, laki nang makukuha mo. Yun nga sa Zombies Rumble Rush, no, yung top 100 dati na kailangan yung maka-plug ka ng 3,000 plugs, makaabot ka ng 3,000 plugs. Aba, lang, 100 tao lang yung pumasok noon. So, yung 1 million token OBT token nila is, doon lang sa 100 tao pumasak. Sobrang laki noon, no? Sobrang laki. So, yung season 1 yun, no? So, yung 1 million na yun, ang top 1, basta yung top 100, umabot na 8,000 OBT tokens. Close to 9,000 yata. Tapos yung top 1 is 11,000 OBT tokens. Isipin mo, 11,000 OBT tokens. Ngayon, yung top 500 is makakuha ka ng 500 lang. Isipin mo, 500. No? So, ibig sabihin, yung 100 taong yun is sobrang laki, sobrang paldo, no, kung magkano yung token. Kasi kung sakali na parang sabihin mo, umabot ng 20 pesos yung token ng OBT, pagpalagin natin 20, no? So, yung naka 11,000 is umabot siya ng 200,000. Tama ba? Tama, 200, men. 200,000 yun, men. Kung tama ako, kung 5 piso yun, 50,000, hindi na masama. So, nag-invest ba siya ng 50,000 pesos worth? Kasi kung mag-i-invest ako ng ganun, sa tingin ko, tas alam ko yung mga galawan. Oo naman, abot din na. Kaya kong babiin yun. Kung alam ko lang yung impormasyon na yun dati. Pero wala kasi akong ganong pera, budget pa dati. Kaya dito talaga, kung gusto mo talagang pumaldo is, malaki talaga yung mga budget mo. Eto, kung mapapansin mo, tingnan mo tong sa pinaka lower right corner, yung aso. So, nandun may mail. Clip, di ba, level 9 ka na. Ito, level 9 tayo, papakita ko. Level 9 tayo. Pindutin mo lang yung tab. Tapos itong mail. Tapos ito, click mo to, ayan. Tapos receive mission, obtain mo lang. So, once na ma-obtain mo yan, level 10 ka na. Ayan, congratulations na yun, mga dre. Nasa ba dito? Ito, hindi ko alam ito, no? Ano to? Return to the last visit. May mga ganto-ganto pa. Alien artifact. Hindi ko alam kasi ito, no? Hindi ko inaaral yung mga, yung tab na to, mga dre. Tapos yung mga guide, hindi ko rin inaaral yan. So, ang ginawa ko yung mga mission lang, mga dre. So, ayan. So, tapos na tayo doon. Kung mapansin mo dito, hindi na tayo pwedeng kung i-F ko dito, hindi na ako pwede mag-departure dito, mga dre. Ayan. So, bibili ka na ng fuel. So, i-confirm ko to. Kunyari lang, Eto, dito yun. Dito tayo lalabas sa store. Sa store nila, ayan. Ito na yan. Ito na yung lalabas. So, parang ang totoo, ito, ano to? Oiko score. Nabibili pala yun. So, ito, kung sakali na parang gusto niya talagang adikin to, is ito yung
ito na yung pinaka the best na. Ito yung pinaka the best na pwede mong bilhin na. Tapos kung sakali na parang return tayo, no. So pipindutin yung letter T dito sa chartering, pwede ka rin magrenta ng ship, no? So ang pinakamaganda daw na ship is Pincher. Pero ang totoo, yung damage niya is same lang nung, hindi ko alam yung yung buhay niya, kung pares sila ng buhay nitong Slayer. Pero yung na-rent ko kasi itong Valiant, ang baba ng damage niya 500. Na-rent ko rin itong Pincher, ang damage niya is 700. Itong Slayers, damage niya ay 700. Yung buhay, hindi ko lang alam kung magkaiba sila ng buhay. Pero yun mismo yun, mga. Yun mismo yun. Kung damage lang. Syempre, ito konti lang bearing. Hindi ko rin alam galawan. So, kung mapansin mo dito sa chartering, mas mababa yung rent nitong 14,000 lang kaysa dito 19,000. Meron tayong 21,000 kung sakali pwede naman tayo mag-rent. Kaso yung gasolina, bibilin mo pa yung gasolina. So yun lang mga din. So tapos na tayo, level 10. Okay na yun. Tapos na. So quit mo na. Tapos pwede ka na pwede mo na yun, tapos na to. So at least may 50 gems ka. So kung gusto mo parang i-pursue is hindi ka naaabot sa tingin ko. Kasi na ngayon 25 na. Kung ngayon mo lang ito itong Pool Masters, ewan ko to sa 25, no? Mamaya pala to. Pero ang susunod na ko yung Battle Burst. Ito, kumpletuhin ko na rin to, no? Battle Burst. No? Ito pinakamaganda sa lahat ng nalaro ko dito. Bukod doon sa Somnis na. Somnis maganda rin sa akin. Para sa akin. No? Pero yung parang sabihin mo na enjoyable, eto Battle Burst. Mas gusto ko to kaysa sa Somnis. Parang ganun. Kasi action pack siya. Hindi, pantay lang pala. Somnis, solid din Somnis. So, yun na lang susunod natin. Tapos, eto Arena of Fate. December 15 pa kasi, no? Ito, hindi ipapas ko to. Medyo late na tayo dito. 2 weeks to. Bago mo siya mabuno is 2 weeks. Kung mapapansin mo, kailangan mo lang pumasok, no? 25 games para sa weekly. Sa totoo, konti naglalaro. Ang problema ay mahirap, no? Kung magsisimula ka level 0, Town Hall mo level 0, hindi ka abot, no? Ang leaderboards kasi dapat level 9. Level 8. That's level 8. Yung hero mo level 9 dapat. Pero hindi abot yan, madre. Hindi abot. Yun ang sinasabi ko, no? Kung magsisimula ka ngayon, medyo mahirap nga to, yung Medieval Empires. So parang ang hirap nung ng task nila, no? Pero ini-ensure lang nila na maglaro ka, yun lang. Pero konti lang kasi yung player. So kung adikin mo yan, sa totoo kung dating player ka pa, ay tapos na sa'yo yan. Pero ako hindi ko inadik yan, hanggang level 8 lang. Sinakto ko lang dun sa Pero kung lagi mo siya nilalaro, nag-level 10 ka na, hindi, nakuha mo na kagad yan. Easy 50 gems ka na. Kaso hindi. So, yun lang mga din. So, ito, Shardbound, solid din. So, ito, Trivers, medyo matagal pa, no? Ano pa bang nila dito? Hunters, ewan ko lang kung may mga pa, no? Pero itong full, solid naman tayo. Medyo maalam ako dito sa pools. Tsaka, ito medyo madali ito. Kaso kailangan mo ito ng number, Telegram. Kailangan mo dito ng Telegram, Meron naman ako, hindi ko pa lang pero content na rin natin. Pero at ito, 1 hour lang ba yun? Tama ba yun? Estimated 1 hour. Hindi ko alam no? Pero ito yung pinakamabilis pala, 1 hour lang. Pero sa akin, malapit na yata ako sa 1 hour. Pero yun lang, mga din. So, medyo matagal ako hindi nag-upload. Medyo busy talaga. Daming ginawa sa bahay. No? So, upload ulit ako pag may time. So, good luck kay Pan mga din. Sa susunod. Namaste.